TikToker na si Hazel Grace viral ngayon sa social media ukol sa isyu nga ng cellphone. Si Hazel Grace Edep aka Queen Loves at JM Cuson aka Boss Choice. Sila ay kilalang influencer sa TikTok. Ayon sa isang post ng netizens dito sa social media, ang dalawa ay walang awang pinadakip ang isang lalaki na nakapulot sa cellphone nila. Sila ay nagsabi na magre-reward, may balik lang ang phone ni Hazel Edep. Kaso, hindi sila tumupad sa usapan at ang lalaki ay walang awang nilang pinadakip sa mga CIDG. Ipinalabas nila na hinuhututan sila ng 50,000 pesos ng lalaki para makuha nila ang CP ni Hazel. Pero ang totoo, nagsabi sila na mayroong reward if isasauli ang nasabing phone. Narito nga ang nasabing post. Paki-share po agad, baka po ipatanggal na naman po nila ang post ko at i-report uli Facebook ko. Tulungan niyo po kami. Para po sa hindi nakakaalam, si Angelito Martin po kapatid namin, isang hamak na tricycle driver lamang. 3 lamang po kami magkakapatid. Ulilan na po kami sa magulang. Ako po ang panganay. Kaya napakasakit po sa kalooban na makita na nahihirapan ang kapatid namin. Ilang linggo pa lamang nung siya ang makalabas ng ospital dahil sa mild stroke. Hindi po siya nakakapag-tricycle gawa na nagpapagaling pa po siya. Nagpasama po kay itong ang kaibigan po niya para makabili ng platinum karaoke. 3 po sila nung pumunta ng Raon. Ang petsa ay July 14, 2021. Wala po akong alam na nakapulot pala sila ng CP pagkasakay nila ng taxi. Kaya nung may nagsabi sa akin na hinuli daw kapatid ko sa may 7-Eleven sa may tapat ng CMU, nagulat po ako. At nagtanong anong kasalanan bakit hinuli. At ang sabi pa na taga CIDG, ang kumuha at dadalhin sa krame. Pero ang sabi po nakipag-meet up kapatid ko para may sauli na ang CP na napulot. Kaya po siya nakipag-meet up. Kasi sabi po ng may-ari ng CP, magbibigay po sila ng reward. Natuwa naman ang kapatid ko dahil siguro ang naisip niya may pambibili na siya ng gamot. Kaya lumabas siya kasama ang asawa niya. Doon na siya pinusasan at hinuli ng pulis nung naibigay yung pera sa kapatid namin. Dali-dali daw hinuli. Umasa siya sa pinangako ng kausap niya sa CP na may reward siyang matatanggap. Pero ipinahuli po siya nang walang kalaban-laban. Ayan po kwento sa akin dahil wala naman po ako doon sa pangyari ng mga oras na yon. Maski mahirap lang po kami, hindi po kami magnanakaw. Pinalaki kami ng tatay at nanay namin na salatman sa yaman, pero punong-puno po kami na pagmamahal. Mas si kanino po kayo magtanong, mabait po yung kapatid namin na si Angelito Martin. Sa mga nagpadakip sa aming kapatid, kung may puso po kayo at pagmamahal sa kapwa, pakawalan nyo na po kapatid namin. Maawa po kayo. Ilang beses ako nag-post tumingi ng tulong lalo na kay Sir Rafi Tulfo in Action, palagi nyo po pinapatanggal ang post ko. Pinare-report po ang Facebook ko. Para hindi ako makapag-post, wala po akong sinasabing masamang salita sa post ko. Ang paghingi lamang po ng tulong kay Sir Rafi Tulfo, ang alam kong paraan para po siya ay matulungan. Boss Choice, Hazel Edep, maawa naman po kayo sa kapatid namin. Nagkikiusap po kami, nakausap ng asawa ko ang taga-Karame. Naitanong niya kung magkano ang piyansa ng kapatid ko, 50k daw ang sabi. Saan naman namin kukunin yun? Mahabaging Diyos. Kaya po lumulapit po kami sa Rafi Tulfo in Action, tulungan nyo kami. Itong nasan ka? Kinuha po kapatid ko kanina ng mga nakasibilyan daw na mga lalaki sa may 7-Eleven CMU Pampano Street. Nakapulot po silang cellphone kanina sa taxi kasama po mga kaibigan ni Itong. Ang sabi po magbibigay ng reward yung may-ari ng cellphone na napulot nila. Nung nakipagkita na sila, binigay daw yung pera niyang lalaki na TikTokers na yung Boss Choi pagkaabot ng pera sa kapatid namin. Sabay tumakbo daw yung lalaki na yan. Tulungan niyo po kami. Hinahanap ko na po sa Katmon tsaka dito sa may Larangay, wala po kapatid namin doon. Alam naman po natin, kapatid ko kagaling lang sa ospital dahil na mild stroke. Hindi po namin mahanap kung nasan siya. Wala po silang CP, kasama po si Leia ang asawa niya. Tulungan niyo po kami, parang awa niyo na po. Pa-share po nitong post ko. Mabait na tao po kapatid namin at hindi po magnanakaw. Rafi Tulfo in Action, tulungan niyo po kami. Mild stroke pa po siya, hindi pa po magaling. 24 oras news, pa-share po.
Hindi po masamang tao kapatid namin, hindi din po yung drug addict, tulungan nyo po kami. Plate number UVO772, yan po ang plate number nung kumuha sa kapatid namin. Patulong po please. Pakitag po kay Sir Rafi Tulfo in Action, tulungan nyo po kami, mahirap lang kami, bakit naman ganyan? Andyan din po yung number nung kausap nila kanina, yung babae po, Hazel name po. Tinatawagan namin di makontak. Lord, kung nasan man kapatid namin na kanyang asawa, ililas nyo po sila. Ang may-ari po ng number na nagte-text ay Raymart Bustamante. Pauwiin nyo na sila. Naibalik na sa inyong cellphone nyo, diba? Pauwiin nyo na kapatid namin, iinom pa yan ng gamot niya. Yan nga ang buong pahayag na kung saan humihinga sila sa tulong ni Rafi Tulfo in Action. Nagsalita na si Boss Choi tungkol nga sa issue ng cellphone ni Hazel Grace na nawala sa Divisoria at naibalik na, ngunit pinakulong nila ang lalaki nagbalik ng cellphone sa kanila. Narito nga ang post ni Boss Choi o John Michael Quizon. Sa lahat po ng hindi nakakaalam ng buong istorya, noong July 14, 2021 ay nagpunta kami ni Hazel sa Divisoria. Nung nasa Divisoria na kami, ay napansin namin na nawala ang kanyang cellphone. Sinubukan namin tawagan yung cellphone pero nagre-ring lang at walang sumasagot. Maya-maya, may nagte-text sa akin. Hindi namin alam kung sino at sinabing may nakapulot nga ng cellphone ni Hazel. Sinabi sa amin ng lalaki na ito, nabigyan ng reward ang nakapulot ng cellphone na ito. Kaya naman, tinext namin ang phone ni Hazel na willing kami magbigay ng reward. Pagkatapos nito, ay tinawagan namin muli ang cellphone ni Hazel. Sumagot ang isang lalaki at nagtanong kung magkano ba ang aming ibibigay na reward. Sinabi namin na willing kami magbigay ng 7,000. Tumawa lamang siya at sinabing kulang ito dahil daw mamahalin ng iPhone. 50,000 daw ang hinihingi nila. Bukod dito, pinagsalitaan pa si Hazel na pupuntahan sa bahay, pipiliting kunin ang pera at baka mahagahasa pa siya. Dahil sa takot na nararamdaman namin ni Hazel noon, nagpa siya kami na magpunta sa CIDG. Sa harap mismo at dinig na dinig ng pulis, ay pinipilit kami na magbigay ng 50,000 para ibigay ang cellphone. Dito ay tinulungan kami ng mga kapulisan at tuluyan ngang na-entrap ang isang lalaki na tumanggap ng pera at nagbalik ng telepono. Hindi po kumpleto ang istorya na sinasabi nila. Kaya naman ay nagmumukha kaming masama at nagpa-entrap ng isang tao lamang na nagbalik ng telepono. Sana ay huwag nyo kaming husgahan base lamang sa narinig nyo. Dahil may version po ang lahat ng istorya. Naka-file na po ang kasong ito sa piskalya. Handa kaming patunayan ang lahat ng ito sa korte. Yan nga ang paglalahad ng boyfriend nga ni Hazel Grace matapos nga lumabas sa social media ang kapatid ng nasabing Angelito Martin na kung saan sinasabi nila na nagbalik lamang umano ang kapatid niya ng cellphone na kakagaling lamang dito sa ospital. Ano ang masasabi mo dito? I-share mo na ang iyong opinion. Just leave your comment below.